Amen. Okay, so itinalaga tayo para sa isang misyon, para sa isang layunin ng Diyos, para sa kanyang dakilang kalooban. Naririnig niyo po ba yung term na living the life? Pag po pinosyo ng isang tao, sikat na influencer, sikat na vlogger, pag sinabing living the life, ano yung madalas nang pinapakita? Diba? Nagbabiyahe sa iba't ibang lugar, nakakatigim ng magagandang pagkain, nakakaranas ng iba't ibang experience, nagta-travel, talaga kasi living the life, di ba? Sinusulit nila yung buhay nila. At minsan, nag-aspire din ako na, Lord, sana maranasan ko yon. Pero nung mas lalo kong nakilala si Jesus, ito pala yung living the life. Ito pala yung tunay na pagkakaroon ng buhay. Yung nararanasan mo sa buhay mo na kumikilos ka para sa Panginoon. Amen? Yung pagpunta sa ibang lugar, yung makuha mo yung makapag-travel ka, ano na, after nun, walang mangyayari. Makakain ka ng masarap na pagkain, after nun, ano na. Pero when you are working for the Lord, kapag kumikilos ka para sa Panginoon, may resulta, may mas magandang mangyayari. Amen? Kaya doon mo marirealize na ang living the life is living for God alone. Yung nagagamit yung buhay mo. Amen? Kasi meron tayo iba't ibang purpose kung bakit ka nabubuhay. Pero ang tanong, kasali ba si Lord sa purpose natin? Amen? Nandyan ba siya? Number one ba siya sa buhay natin? At meron ako nakilala nung graduation na isang tao. Hindi po siguro siya nakasama. Wala. Okay? Meron isang tao doon, si Pastor Mike Pepper, kung hindi ako nagkakamali. Tingnan nyo lang po yung video ko doon. Ano siya? Nandun lang siya sa mga nakaupo na guest. Tinawag lang siya nung closing prayer na. Si Pastor Mike Pepper, 82 years old na po siya. Tapos, ang buhay pala niya, nung siya ay nagsasalita sa mga pastor, bago yung graduation, sabi niya, I plead with you. Nakikiusap siya, nakikisuyo. 82 years old, nakikisuyo. Bakit? Kasi po, si Pastor Mike Pepper, nung tinawag siya ni Lord, naglingkod siya. Buo yung pamilya niya, kasama niya. Naglingkod siya sa United States. Amerikano siya eh. Tapos tinawag siya ni Lord, pumunta ka ng South Korea. For, di ko alam, di ko exactly, parang 12, 25 years, South Korea. Kasama yung buong pamilya ha. Paano yung pamilya ko, Lord? Walang ganon. Tapos sinawag ulit niya, bumalik siya ng United States para maglingkod na ilang taon. Tapos hanggang isang araw, siguro nasa 60-something, 65, 67, tinawag siya ni Lord para mga nasa 60 na siya, tinawag siya para maglingkod, para mag-mission sa Sierra, patay na, nakakalimutan ko yung pangalan, sa Africa, Sierra Leone. Ayun, yung maliit lang, may mapa dyan eh. Kung, siguro, asan ba Africa? Patay tayo dyan. Siguro nandito, maliit lang na ganun sa Africa. 60-something na ha. Tapos ngayon, 82, nananawagan siya, please, tulungan niyo ako sa mission ng Panginoon. Bakit? Alam niya, matanda na siya eh. 82 years old ha. Andun pa rin, nag-serve. At sa kanyang edad na yon, nakapagtayo pa siya ng 20 plus na churches sa Africa. Tapos meron pa siyang goal. Yung mission niya, maabot niya yung buong Africa para sa Panginoon. Kaya siya nakikiusap. Matanda na siya. Kailangan niya ng tulong. Kaya nung pagkakataon, nagpray si Dr. Greg. Sabi niya, sino ito yung mga tao na naramdaman niya may calling siya na mag-mission para sa Panginoon? Napakindamdaman ko yung sarili ko eh. Lagi ko kasi nararamdaman yung tibok na yan para kay Lord. Lord, sabi ko nga, bahala ka na kung saan mo ko gamitin. Ito na ba yung panahon na pupunta ako dun sa harap? Kasi yung mga pumunta sa harap, meron silang medallion na tinawag sila ng mission. Wala pa, hindi ko naramdaman yung full na, pero alam ko laging meron tibok ng Lord. Sabi ko, Lord, alam ko isang araw may kapanahunan ka. Amen? At kasama ko ang CLGM dito. Amen? Yung isang araw, pupunta kami ni Rosel sa Africa. Walang cook yata doon. Paano na? Pwede naman magdala.
FC. Amen. Kaya ang CLGM, kaya alam ko nandi yung tibok ng puso natin kung paano ang tema natin ay enlarge our territory. Nire-ready tayo ni Lord sa mas malaking gagawin niya para sa iglesia na to. Amen? Sa mas malalayong pag-abot. Kaya yung 82 years old na yon, sabi ko, Lord, loobin mo. Abutan ko rin sana yung ganun. Na kahit 82 na ako ay maglilingkod pa rin sa iyo. Amen? Wala siya ibang goal, hindi niya goal magpayaman. Ang goal lang niya ay payamanin ang kaharian ng Diyos. Mas maraming kaluluwa ang makakilala sa Kanya. Amen? Kaya po sa umaga na to, pagpatuloy natin yung pag-aaral. Last Sunday, pinag-aralan natin, bakit nga ba isinugo yung 13 disipulo? Walang nag-react 12 lang po yun. 12 lang, chinecheck ko lang. Naging 13 pa after nun, pero sa una 12 pa lang. Chinecheck ko lang kung andito ba kayo o baka nandito lang kayo tapos yung ano niya itutulog na. Amen? May reason naman, kaya hindi pa sumagot. Amen? Kasi nga naging 13 din naman. Yun kasi naisip ni Kuya Gandhi, hindi lang siya kumikibo talaga. Ayaw lang niya explain. Si Pastor Remy lang nag-explain naunahan lang talaga si Kuya Gandhi. Kasi share mo si Brother Juan, na 13 ang disciples na una. Amen. So ngayon po pagpatuloy natin yung pag-aaral natin patungkol sa commissioning para sa mission. Ang naging benchmark natin, ang naging pamantayan ng pag-aaral natin, ay siyempre yung nauna, yung mga disciples. Sabi dito in Matthew 10:5-6, pagkatapos makilala kung sino ba yung 12 disipulo, ngayon naman sabi diyan sa verse 5, these 12 Jesus sent out with the following instructions. Do not go among the Gentiles or any town of the Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel. Amen. Sa Tagalog, ang sabi po, ang 12 ito'y isinugo ni Jesus. Amen? At kanyang pinagbilinan. Mahalaga po dito kapag narinig niyo yung tawag ng Diyos, kapag narinig niyo yung go, meron siyang tinatawag na bilin. Amen? Anong bilin niya sa mga disipulo? Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Kasi pupunta sila sa mga lugar ng Galilea. At ang Galilea, napapalibutan ng iba't ibang mga bayan ng hentil, mga Samaritano. Sabi diyan, huwag muna doon. Huwag kayong pupunta doon. Okay? Sa verse 6, sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Okay? So dito, makikita natin, pagkatapos niyang italaga yung mga 12 disipulo, merong ginawa ang Diyos. At ito yung tinatawag po natin na instructions to the 12 disciples. Mga tagubilin o mga bili ng Diyos doon sa 12 disipulo niya. Amen? Napakahalaga po ng instructions. At itong pag-aaral natin ay makikita natin sa Matthew 10 verses 1-15. Ang cross-reference po niyan ay nasa Mark at nasa Luke. Okay? So, pag-aralan natin. After ipaliwanag sa atin, bakit isinugo yung 12, nagbigay naman si Lord ng instructions. Amen? Mahalaga ang instruction sa buhay ng isang tao. Kasi yung instruction ang gagabay sa'yo, saan ka pupunta, anong gagawin mo. Amen? Kaya kung paano yung 12 na to ay tumanggap ng tagubilin o instruction ni Lord, ang buhay pala ng Kristiyano, ang buhay ng isang tao, malungkot at mahirap kung hindi mo alam yung instruction ni Lord sa'yo. Ulitin ko malungkot at mahirap kung namumuhay ka na hindi mo alam, ano bang instruction mo sa akin, Lord? Bakit? Kasi ito yung gagalawan natin Amen? Siya yung sinusundan natin, si Jesus. Minsan, sa buhay natin, marami tayong instruction, lalo na sa mundong ito. Etong gusto kong gawin sa sarili ko. Etong gagawin ko after kong magtrabaho.
Etong plano ko para sa pamilya ko. Meron naman mga mapapanood kayo, makikita kayo, doon sa napanood nyo, may hikayat kayo, gawin din yung ginagawa nila. Pero, ang tanong, alam ba natin yung instruction ni Lord sa buhay natin? Alam ba natin yung tagubilin ng Diyos sa buhay natin? Katulad ng mga 12 disipulo na to. Pagkatapos silang isugo, nagbigay ng instruction si Lord sa buhay natin. Bakit? Kapag hindi natin alam yung instruction natin mula sa Panginoon, kung ano-ano lang yung gagawin natin sa buhay na to. Bakit po? Dahil sa instruction ni Lord, nandun yung purpose niya. Nandun yung kanyang layunin. Kaya pala ako tinawag ni Lord na maging seaman. Kaya pala ako tinawag ni Lord maging karpintero, maging engineer. Kasi habang sumusunod kayo sa instruction ng Diyos, makikita mo yung napakalaking layunin ng Diyos. Amen? Makikita mo may purpose. Hindi ka lang nabuhay, baliwala, may layunin ka sa buhay na to para sa Panginoon. Amen? Doon sa instruction ni Lord, may timing ang lahat ng bagay. Amen? Merong kapanahunan. Halimbawa po, sa mga kabataan ngayon, inutusan mo, Toto, nilolokohan, Toto, timpla mo akong kape. Ngayon na po ba? Hindi. Next week na lang. Hindi alam yung instruction kasi may isang siyang sariling purpose. Hindi niya alam yung purpose ng Diyos. Amen? Example lang yon. Amen? Magpakulo ka ng tubig. Bakit po? Para saan? Wala. Gusto ko lang maligo. Gusto ko lang magbuhos sa katawan ko ng mainit na tubig. Kaya ang instruction ng Diyos, malalaman natin yung layunin niya at yung kapanahunan sa lahat ng bagay. Amen? Kaya nga po, dito makikita natin na sa instruction ng Diyos, nandun yung katagumpayan ng buhay na to. Amen? Anumang buhay mo nang wala kang gabay ng Panginoon, hindi mo mararanasan yung naranasang mga kahima-himala at malalaking bagay na gagawin sa iyo ng Diyos. Amen? Kapag instruction ng Diyos ang dalakaran mo, mukhang mga imposible, hindi mo man maunawaan, mararanasan mo yung malaking plano ng Diyos. Pero kung sinunod mo lang yung instruction mo para sa sarili mo, mararanasan mo, minsan may success, minsan wala. Madalas mahirap, madalas problemado. Para bang, Lord, anong sense ng buhay? Kasi doon mo matatagpuan sa instruction ni Lord yung purpose mo. Amen? Yung layunin mo. Bakit ka nandito? Kaya po pag-aralan natin, ano nga ba instruction ni Lord sa mga disciples nung panahon niya at sa mga disciples sa panahon natin ngayon? Amen? So, sabi po dito, pagpatuloy natin yung sa verse 7. As you go, proclaim this message. The kingdom of heaven has come near. Sa Tagalog po, humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So, unang instruction na binigay ng Panginoon sa kanila, dito sa verse 7, kailangan meron kayong mensahe sa buhay mo. Isang mensahe lamang. And that is to proclaim the kingdom of heaven has come near. Ipahayag ang kaharian ng langit. Ang kaharian ng langit ay malapit nang dumating. Ano pong ibig sabihin ng the kingdom of heaven has come near? Amen? Kasi po, magkakaproblema tayo pagka magkakaiba tayo ng mensahe sa buhay. Amen? Anong mensahe ng buhay mo? Kapag po nanonood kayo ng mga vlogger sa Facebook, pag nag-scroll kayo, may mga tao, ang mensahe nila, pag may pera ka, masaya ka. Kapag may maganda kang trabaho, magkakaroon ka ng magandang bahay, magandang sasakyan. May mga tao, ang mensahe ng video nila, ganito mamuhay sa Japan, ganito mamuhay sa ibang bansa. Pero ang tanong, kapatid, ikaw, alam mo ba yung mensahe mo? At walang iba, kundi yung ipahayag natin, iproklama natin na ang kaharian ng Diyos
ay nasa atin na. Amen? Malapit ang dumating. Ibig sabihin po nito, ang pangakong tagapagligtas ay walang iba kundi si Jesus. Kasi yung mga panahon nila, naghihintay pa sila ng tagapagligtas. Hinihintay pa nila yung Mesaya. Pero hindi nila alam, dumating na yung Mesaya. At ayaw nilang paniwalaan. Amen? Sa buhay natin, mahalagang mensahe ng buhay mo na sino mang makakakausap sa iyo, isa yung mag-iiwang marka ng mensahe mo. Na may iisa at tunay na Diyos. At walang iba, kundi ang pangalan niya ay Jesus. Sabi nga ng kanta kanina, di ba? Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa. Bakit? Ang mundo maraming Diyos. Amen? Ang mundo maraming Diyos at pinaniniwalaan. Whether hindi sila naniniwala sa Diyos, Diyos pa rin nila yon. Meron nag-iisang Diyos at ang pangalan niya Jesus na namatay sa krus, nalibing at muling nabuhay na magmuli para iligtas tayong lahat. Yun yung mensahe natin. To bring them closer back to God para ibalik sila sa presensya ng Panginoon. Nakakilala na ba kayo ng nagna-networking? Di ba, pag nagna-networking isang tao, masigasig, makulit. May free time ka ba? Para saan yan? Basta, pag may free time ka na lang. Ayaw sabihin, kasi pag nalaman nagna-networking, wala na. Amen? Yun yung mensahe nila. Kailan? Dito, yayaman ka. At hindi nila alam, ang mensahe na yan, nandun. Kay Jesus. Kay Jesus, yayaman ang buhay mo. Hindi lang sa pera, kundi sa maraming aspeto ng buhay. Kung bagabag ka, marami kang problema, yun yung kailangan mo. Kaya nga nung minsan, maglilinis lang ako sa sakyan. Diyan, sa tabi diyan. Tapos, hindi pala gumagana yung washing yung panlinis. Buti lang, may lumabas na isang kapatid. Ay, sira po yung nagtatambak po sa loob. Tapos di pa niya ako makilala. Sabi ko, namimiss kaya namin kapatid. Ay, pastor pala yun. Sabi ko, namimiss kaya namin. Simpleng masahe. Kaya natutuwa ako, nakita ko siya ngayong araw na to. Bakit? Aanihin mo ang buhay na to kung wala ka nito. Ito ang solusyon sa lahat ng bagay. Ito ang pinakamahalaga sa buhay na to. After nito, paglisan natin sa mundo, pagkilala mo to, alam mo kung saan ka pupunta. Hindi ka manghuhula. Kaya nandun yung puso natin sa paghahayag ng mabuting balita ng Diyos at walang iba kundi si Jesus. Amen? Kaya nga, tiyagain mo lang Atin, kapatid. Sama ka, kapatid. Mahal ka ni Jesus, kapatid. Dati rin naman tayo naging ganun. Bulag sa katotohanan. Kaya huwag kayong pumayag na hindi nila makita ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Na mas masarap ang buhay, mas masarap lumaban sa buhay na to, kasama siya. Dahil siya ang bahala sa'yo. Amen? So sa buhay natin, ito lang yung mensahe natin. Ipakilala si Jesus sa lahat ng mga tao. Diba? Kahit mag-check ng FB mo, kahit mag-check ng mga notes mo, kahit mag-check ng cellphone mo, walang ibang makikita ang mensahe. Kundi, si Jesus lamang. Amen? Isa lang ang mensahe. Maging malinaw sa ating lahat. Maging malinaw sa mga disipulo yung naging mensahe na to ng Panginoon. Amen? Kaya, anong mensahe ng buhay natin? Pakilala ang dakila at nag-iisang Diyos na buhay. At ang pangalan niya ay Jesus. Pangalawa, sunod po natin sa verse 8. Ang sabi po dyan, heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. Sa Tagalog po ang sabi sa Matthew 10:8, pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Kaya ba natin to? Madali ba to? Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad. Magbigay kayo
magbigay naman kayo ng walang bayad. Ito ay mga bagay na Diyos lang makakagawa. Yung tunay na kagalingan, yung tunay na kalayaan, tunay na paglilinis, Diyos lang makakagawa. Pero bakit inutos to sa mga disciple? Dahil, number 2, mahalaga ang instruction ni Lord. Pagkatapos malaman anong mensahe ng buhay mo, anong mensahe dala-dala mo. Di ba? Tingin nyo, yung bata ba na to, siya ba yung gumamit niyan? Malamang, di ba? Yung dating nakasaklay, naglalakad na ngayon. Anong instruction sa atin ng Panginoon? You are the vessel of God. Ikaw ang magiging daluyan ng Diyos upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. You will display the power of God. Kaya walang imposible sa buhay na to as long as kalooban ng Diyos yun. Amen? Ikaw yung magiging kaparaanan ng Diyos para ma-extend yung kapangyarihan ng Diyos, para maabot sila, maranasan nila. Ano nga ba yung nangyayari kapag meron ka ng Jesus sa buhay mo? Laganap ang ginagawa ng dyablo. Maraming may sakit, maraming nahihirapan, marami nabubulagan, marami ang pinapahirapan ng demonyo. And it is our role to display the power of God. Kapag may nag-aalok sa inyo, may nag-aalok ng pang-massage, may nag-aalok ng produkto, ano yung madalas nyong hinihingi? Sa SNR, pag nagpupunta kami, kasama nila CJ, kasama nila Alay. Hindi ko alam kung nakahalata yan ng SNR. Minsan paikot-ikot kami sa isang lugar. Bakit? Merong free. Kukuha lang kita. Free taste. Lalo na pagkasama ko sila. Lalo na pag karne. Minsan mani. Free taste. Demo. At pag naranasan mo, masarap pagka sila Alay bumibili. Pag nagustuhan nila, bumibili talaga sila. Pagka kami nagustuhan lang namin. Okay na yun. Amen? Sabi, babalik po kami. Pag-iisipan ko muna. Patikim nga po ulit. Ganyan ang buhay ng Kristiyano. Meron kang free taste na dala-dala. Amen? Dala-dala mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya minsan nag-testimony si Pipoy, meron siyang kamag-anak. Ang common na ginagawa ng dyablo sa mga tao ay binubulag ang kanilang kaisipan sa isang kasinungalingan. Ano yung kasinungalingan na yun? Hindi ko kailangan pumunta ng church, nagpe-pray naman ako eh. Di ba? Wala akong time sa church, nagpe-pray din naman ako sa bahay. Pero nung dumating sa punto na meron ng sitwasyon, meron ng may sakit, sukong-suko na sila, inalok ni Pipoy na isang panalangin. Diba? Minsan, ayaw natin lumapit kay Lord pag okay pa lahat eh. Gusto pa natin yung sagad na sagad. Sa mga panahon na yon, huwag niyong sasayangin ang pagkakataon para ipanalangin sila. Dahil may kapangyarihan ang panalangin. Amen? Doon na-realize nung kanyang kamag-anak, sige nga, pag-pray mo kami, mag-pray tayo. At naniniwala ako, nagkaroon na sila ng tanim ng mensahe ng Diyos na kailangan natin ang Diyos sa buhay na ito. Amen? Kaya, ikaw at ako, hindi naman ikaw yung magpapagaling. Dumudulog tayo sa Diyos para hingin yung kagalingan. Diba sabi kanina, umuulan na naman mula sa langit ang kagalingan, kalakasan, kagalakan. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Amen? Kaya, matatakot ba tayo? Mahihiya ba tayo? Hindi. Hindi naman natin, sarili natin yung dala-dala natin eh. Dala-dala natin ang kapangyarihan ng Diyos. Actually, ako duwag din akong tao. Pag nakilala mo pala si Lord, patapangan lang to. Bakit? Hindi ka naman niya lalagay sa alang-angin. Basta sinabi niya,
may gagawin ng Diyos. Amen? Hindi pwedeng wala. Basta sinabi niya, gawin mo to, sumunod ka dito, may gagawin ng Diyos. Amen? Patapangan to, kapatid. Dahil, hindi ka papahiya ng Diyos sa kanyang kalooban. Amen? Tuloy po natin. Number 3. In Matthew 10, verses 8b to 10, pinutol po natin yung kalahati para idugtong sa verse hanggang verse 10. Freely you have received, freely give. Do not get any gold or silver or copper to take with you in your belts. No bag for the journey or extra shirt or sandals or staff. For the worker is worth his keep. Sa Tagalog po, anong sabi? Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. May mga tao kasi, nung panahon nila, at parang sa panahon din natin ngayon, may ginagamit ang salita ng Diyos para magkapera. Ginagamit ang salita ng Diyos para magkaroon ng personal gain. Sabi ng Panginoong Yesus, tumanggap kayo ng walang bayad, hindi kayo nandun para manghingi. Hindi para magparami ng pera, kundi kayo yung magbibigay para sa kanila. Magbigay kayo ng walang bayad. Yun yung pagalingin sila, ipahayag ang mensahe ng Diyos. Birin mo, ang instruction sa kanila, verse 9. Tingnan ko kung kaya nyo to. Sabi diyan, huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak, o tanso. Si Tita Tas lang yata marami nun yung ginto, pilak, o tanso. Yung sa pera lang po, pero kami. Sa verse 10, sa inyong paglalakbay, maglalakbay kayo sila. Amen? Hindi yung magkakalapit na lugar. It takes days para maabot ang isang lugar. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon na patay na Rosel. Huwag magbaon ng pagkain, bihisan, pampamalit na sandalyas, o tungkod. Sabi diyan, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Kaya ba natin yan? Yung instruction ni Lord, huwag kang magdala ng pera, huwag kang magdala ng pagkain, huwag kang magdala ng extra damit. Buti hindi nagreklamo yung mga disciples. Walang nagreklamo sa kanila. Lord, ano gagawin namin? Paano yung kakainin namin? Paano yung buhay namin? Si Lord ang magpaprovide. Madaling sabihin. Pero minsan nasusubukan tayo nun. Si Lord, kailangan ko ng pambayad. Si Lord ang magpaprovide. Tanungin mo nga si kapatid na ganito, baka meron siya extra. Pahiram muna ka mo. Tinan nyo nga may extra ka pa dyan. Gustong mahalaga pong maunawaan natin, mga kapatid. When you want to follow God, kapag gusto mong magpatuloy, lumago sa Panginoon, gusto mong maglingkod sa Kanya, kailangan mong matutunan ang full surrender sa Kanya. Buong pagsuko at buong pagkitiwala. Pero mo, wala kahit ano. Wala kang dadaling kahit ano. Kaya nga habang tayo tumatagal sa Panginoon, minsan hindi natin kaya ibigay yung oras, minsan hindi natin kaya ibigay yung tithes natin. Habang tumatagal, na isusurrender natin yun sa Panginoon, lumalakad tayo na may buong pagtitiwala. Amen? Nabubuo yung pagtitiwala. Bakit po? Habang hindi yung buo yung pagtitiwala mo sa Diyos, mas malaki ang tsansa na gumawa ka ng sarili mong diskarte. Amen? Pag ang kahinaan mo ay pag may dumarating na mga bayarin, at wala ka pang pambayad, paano na? Dito, pinabalik ako ni Lord. Sabi niya, kailan ka huminto magtrabaho? Sabagay, 2 years lang naman po ako nagtrabaho. After kong mag-aral, 2008, nagtrabaho ako for 2 years. Sabi ni Lord, maglingkod ka sa akin. Talagang tinigil ko lahat. Wala. Kasi umasa lang ako sa biyaya ng Diyos. Since 2010 hanggang sa panahon ko ngayon, mapatunayan ko na kahit kailan, hindi nagkulang ang Diyos.
Pwede niyo sabihin, Pastor, madali mo sabihin niya kasi single ka lang. Ako, merong mga anak, meron ng mga pinag-aaral. Pwede niyo akong balikan eh. Single ka lang, Pastor, wala kang masyadong gastos. Kung alam niyo lang po. Mas malaki ang gastos ko ngayon kumpara dati. Bakit? Hindi na gastos ko eh. Maraming nangangailangan na gastos sa kaharian ng Diyos. Maraming kabataan dyan ang kailangan ng suporta. Kaya yung allotment ko, budgeting ko, hindi lang para sa akin eh. Para sa bawat isang mga kabataan na yan. Pinagkulang ba ako ng Diyos? Dati, pag dumarating yung 20, si Judith, pag kumakatok na si Judith, kinakabahan na ako, Lord, saan ako kukuha? Ngayon, pag nag-Judith na, oh Lord, checking ko lang magkano yung babayaran ko sa Meralco. Magkano yung babayaran ko sa tubig? Minsan nakakalimutan ko pa yung tubig. Buti lang, nagpapaluwal yung tatay ko. Saka ko nalang babayaran. Lord, magkano ang gastos ko sa wifi? Lumilipas ang panahon, nakakabayad. Amen? Bakit? Kasi, tingnan niyo po ito pagkatapos ipaliwanag ng Diyos na wala kang pwedeng dalhin. Umasa ka lang sa akin. Hindi na papayag ang Diyos na ganun lang. Sabi diyan, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Ibig sabihin ng Diyos, hindi kita pababayaan, may tatanggapin ka sa buhay mo. You are entitled to receive God's blessings. Amen? When you follow God, you are entitled to receive God's specific blessings. Kapag sumusunod ka sa Diyos, sagot ka niya. Huwag mong alalahanin. Amen? Ang madalas problema natin, hindi tayo sumusunod. Kaya ang problema natin, tayo naghahanap ng solusyon. Pero kapag ipagkatiwala mo sa Diyos at sumunod ka sa Kanya, sagot ka niya, kapatid. Hindi ka niya bibiguin. Amen? Kaya maraming tao nagtatanong, bakit wala akong gantong blessing? Bakit sila may ganan? Bakit ako ganito? Wala. Dahil hindi lahat ay entitled na makatanggap ng mga specific na blessings ng Diyos. Sungit naman ni Lord, may mga specific. Mabait na ang Diyos eh. Bakit? Sabi niya doon, ang ulan, sumisikat ang araw, hindi lang para sa mabuti, para sa masama. Umuulan, hindi lang para sa mabuti, para sa masama din. Pero, yung mga taong sumusunod sa Diyos, may higit na matatanggap sa Kanya. Amen? Kaso, ang problema, pag ayaw mong sumunod, tapos naghahanap ka ng pagpapala, diyan tayo magkakaproblema. Kaya, sa paglapit sa Diyos, mahalagang maunawaan natin. Bigyan mo na ng buo. Dahil ang pointer number 3 natin, rely on the providence of God. Umasa ka sa biyaya ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, buong puso kang magtiwala na Lord, hindi mo ko iiwan, hindi mo ko pababayaan. Sagot mo ko, Lord. Amen? Ang taong nag-aabang ng tulong ng Diyos, nagtitiwala, sumusunod, binibigay yung nais ng Diyos. Amen? Number 4. Tuloy po natin sa verse 11 and 12. Nakakailang instruction na po tayo? Tinitingnan ko lang. May naliligaw. Kung may naliligaw na ibang instruction. Okay? Sabi dyan sa 11 and 12, whatever town or village you enter, search there for some worthy person and stay at their house until you leave. As you enter the home, give it your greeting. Ano yung greetings na to? Sabi po sa Tagalog, saan man bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat. Pakituluyan at kayo ay tumuloy sa bahay niya habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok niya sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na to. Ang mga lingkod ng Diyos may daladalang mensahe, may daladalang kapangyarihan, may daladalang kapayapaan ng Diyos. Pero, habang sila'y naghumahayo, hindi lahat tumatanggap, hindi lahat
nagbubukas ng bahay nila para sa mensahe ng Diyos. Pero, yung mga taong nagbubukas ng tahanan nila para sa mensahe ng Diyos, ito yung mga tao na handa rin tumanggap ng pagpapala at ng gagawin ng Diyos sa buhay nila. Kaya nga po, sa merkado, natutuwa ako kasi nung nabuksan yung gawain namin para mag-iba-iba ng bahay sa gawain, sa prayer meeting, sabi ko, siguro, kila Rosel, mahihirapan ang maggawain kasi maliit lang. Pero nagpagawain pa din. Tapos sabi ko, siguro kila Belen, baka hindi kasi mas maliit. Pero nakakatuwa po sa Panginoon. Kahit ganun lang kaliit yung bahay nila, nag-aya siya para sa gawain ng Panginoon. Bakit? Iba ang tahanan na bukas sa mensahe ng Diyos. Iba ang tahanan. Wala to sa palakihan ng bahay o paliitan. Mas matindi at mas maganda ang tahanan na bukas sa mensahe ng Diyos. Amen? Kaya ito yung instruction sa kanila. Hindi lahat tatanggap, pero humanap ka ng mga magbubukas ng puso nila para sa Panginoon. Diba? Merong mga panahon, di ba, pag namimitas tayo ng mga prutas, syempre pinipili natin yung hinog. Ganon din sa mga nakakasalamuhan natin. Minsan kahit anong pilit natin sa isang tao, hindi pa hinog. Pero pag nakita natin yung tao na hinog, iyon na yung pagkakataon para sulitin. At samantalihin yung pagkakataon para abutin sila ng mensahe ng Diyos. Amen? Ito yung mga tao na karapat-dapat na bukas at ready na sa gagawin ng Diyos sa buhay nila. Kaya nga po, masarap kung ang buhay mo ay laging bukas sa gawain ng Diyos. Amen? Masarap kung ang buhay mo ay laging, yes Lord, ready ako sa anong gagawin mo. Yes Lord, ready ako. Amen? Sa 10 ketongin na pinagaling ng Diyos, pinagaling ng Panginoong Yesus, ilan lang yung bumalik? Isa lang. Ha? Nadismaya ang Panginoon. Bakit? Minsan, sa panahon natin, sa buhay natin, matigas yung puso natin. May mga panahon, tigas ang puso natin. Pero lagi ang tandaan, ang pinakamasarap na puso ay yung pusong lagi nagpapasalamat sa Diyos. Amen? Yung isa na yon, siya lamang yung bumalik para sa Panginoon. Tayo, ang dali natin minsan makalimot sa Panginoon. Pag lang problemado, nasa kalalapit kay Lord. Pero yung isang ketongin na yon, nakatanggap ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Kaya huwag tayong titigil, huwag tayong hihiwalay sa Panginoon. Patuloy tayong maghanap ng mga taong bukas sa mensahe ng Diyos. Bukas yung puso nila. Kaya nga sa mga kapatid natin nandito, lagi nila ibukas yung puso niya para kay Lord. Bakit? May gagawin ng Diyos sa buhay niyo. Sigurado ko dun. At ang pinakamaganda dito, kapatid. Kaya ang number 4 natin, dati, patapon ang buhay mo. Pero kapag ikaw ay nagbukas ng buhay mo para sa Panginoon, makakabilang ka dito sa karapat-dapat na tao ng Diyos. Number 4, search for some worthy person. Maghanap ng ilang karapat-dapat na tao. Parang sa sa tupad. Magkano nga tatanggap sa tupad? Diba? Si Yana, saka si Gabgab, i-enroll namin sa tupad. Mahilig pa lang magwalis eh. Ay, doon lang kayo para sulit yung pagwawalis nyo. Kasi minsan binigyan ko ng mga walis ting-ting, nagwalis naman. Hindi nga lang nakalinis, nagkalat nga lang. Pero, hindi lahat nakalista dun sa tupad. Ganon din sa gagawin ng Diyos. Ang lalagyang sarado sa panahon ng ulan, kailanman hindi magkakaroon ng laman sa loob. Pero yung bukas na lalagyan sa panahon ng ulan, katanggap at mag-uumapaw ang buhay niya sa gagawin ng Diyos. Amen? At ang pinakamaganda pa rito, sa pagpapatuloy in verse 13 and 14, if the home is deserving, let your peace rest on it.
If it is not, let your peace return to you. If anyone will not welcome you or listen to your words, leave that home or town and shake the dust off your feet. Basahin niyo po yung verse 15. Mas matindi. Hindi na po namin sinama. Sa Tagalog ang sabi, at kung karapat-dapat ang sambahayan, yung mga tao na nagbukas ng mensahe ng Diyos, nagbukas ng bahay nila para sa Diyos, hayaang mapunta roon ang inyong kapayapaan. Amen? Kaya tayong mga lingkod ng Diyos, tayong mga anak ng Diyos, dala natin ay kapayapaan. Bakit? Natagpuan din natin yung kapayapaan at ito yung daladala natin. Ito yung iniiwan natin, sabi dito. Ngunit kung hindi karapat-dapat, ibig sabihin, ayaw pong tumanggap ng mensahe ng Diyos. Hayaang mabalik sa inyo ang inyong kapayapaan. Kaya nga tinataktak, sineshake yung sandals. Ayaw maging connected, kahit alikabok man lamang sa tao na ayaw kilalanin si Lord. Sabi po sa verse 14, sino mang hindi tumanggap sa inyo o duminig sa inyong sa inyong mga salita, pag alis ninyo sa bahay o bayang iyon, ay ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. Ibig sabihin, wag makikonekta, wag maranasan nila yung gagawin ng Diyos. Bakit sarado sila Pero yung taong bukas, ano daw yung mangyayari? Hayaang mapunta roon ang inyong kapayapaan. Kaya po sa number 5, dito na ako magtatapos. Ang panglimang instruction sa mga disciples, let God's peace rest on the deserving. Hayaang manahan ng kapayapaan ng Diyos sa mga karapat-dapat. Kaya yung mga tao na nagbukas ng kanilang tahanan ng Diyos, ang iniiwan ng mga lingkod ng Diyos ay kapayapaan. Habang nagbubulay po ako, naisip ko, Lord, hindi lang pala sa mga ospital kailangan naming humayo. Kasi doon marami nangangailangan may sakit. Amen? Hindi lang sa kulungan. Kasi doon marami nangangailangan ng pag-asa. Hindi lang sa mga rehab center, sa mga nag-a-addict. Ang isang maraming pinaglalaban ng lugar ay yung bawat tahanan. Amen? Nandun yung mga problema, mga sitwasyon ng mga anak, mga sitwasyon, mga may sakit. Nandun. Kaya isa sa pinakamasarap ay yung tahanan ay pinaghaharian ng Diyos. Nararanasan niya yung kapayapaan. Maraming kabataan ngayon, ayaw umuwi ng bahay. Hindi lang sa mainit, hindi lang dahil sa siksikan. Bakit? Ang unang sinisira ng dyablo, ang madalas na sinisira ng dyablo, yung tahanan. Pag nasira ang tahanan, pag nasira ang mag-asawa, aatakihin ang mga anak. Ang mga anak maghahanap ng solusyon. May problemang dinadaanan, hindi din malaman ng magulang. Bakit? Problemado din ng magulang, sira din. Inatake din ng dyablo. Ang anak maghahanap ng solusyon sa labas. Susubok yan ng mga bisyo, susubok yan ng kung ano-ano. Bakit? Naghahanap ng kapayapaan sa buhay. Pero ang tahanan na tumatanggap sa salita ng Diyos, mararanasan niya yung pagbabago sa lugar na iyon. At doon sa mga nakatira sa lugar na iyon. Amen? Kaya naisin natin na ang bawat tahanan ay bukas sa salita ng Diyos. Ang bawat tahanan, mayroong nagpe-pray, may nagbabasa ng Bible, may mga nagpapatugtog ng mga worship songs. At may mga anak ng Diyos na sumusunod sa kalooban niya. Isa sa pinakamasarap, uwian, ay yung merong kapayapaan. Mga lalaki din minsan, di ba? Bakit ayaw umuwi sa bahay? Minsan kagalit yung asawa. Siyempre, kaysa nga naman makarinig ka ng speaker, sa labas ka na lang. Bakit? Iyan po yung ginagawa ng dyablo sa bawat tahanan. Sinisira, ginugulo, winawasak. Kaya napasarap po ang bahay natin ay magkaroon ng kapayapaan. Kaya nga ito yung instruction sa kanila
Hindi madaling magpatuloy ng lingkod ng Diyos. Amen? Noong panahon na yon, hindi lahat nagpapatuloy. Pero yung mga nagpapatuloy na lingkod ng Diyos, sa lingkod ng Diyos, sigurado may mararanasan sa Panginoon. Amen? Kaya ito, yung dala-dala natin, dala-dala ng bawat isa. Amen? Hindi yung dumating ka, yan naman si kapatid, may dala na naman yung chismis. Hindi. Ang dala-dala mo ay ang mabuting balita ng Diyos. Amen? Pag nakita ka, natutuwa sila. Pag narinig ka nila, nag-enjoy sila. Kaya ang bawat isa natin, dala-dala mo ang kapayapaan ng Diyos. Amen? Dahil meron kang Jesus sa buhay mo. Siya yung nagpapakalma ng bawat bagyo na dinadaanan ng buhay na to. Amen? At dumaan ka man sa bagyo, umulan man, bumaha man, kampante ka dahil kasama mo ang Diyos. Amen? So, recap po tayo. Ano yung 5 instruction ni Jesus sa 12 disipulo? Ito po yung part 1 ha. So, next week po may part 2 tayo. Una, ipahayag ang kaharian ng langit ay malapit nang dumating. The kingdom of heaven has come near. Nandito na. Dumating na ang tagapagligtas ng Diyos at muling magbabalik. Na may iisa at tunay ng Diyos. Ang pangalan niya ay Jesus. Ito ang mensahe ng bawat isa ng mga tao ay magkaroon ng pagkakataon na makilala ang Jesus na to at magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Isang mensahe. Pangalawa, magkaroon ng demonstration. Display the power of God. Diba? Kahit anong gawin mo, kung hindi nila maranasan ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos, eventually, parang ganun din naman ang buhay, parang wala nang pagbabago. Pero ang tunay na sumusunod kay Lord, mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Pangatlo, you need to rely on the providence of God. Ang buhay na ito, i-surrender natin at ipagkatiwala natin sa Diyos. Bakit? Sagot ka niya. Hindi ka lugi kay Lord. Hindi ka kailanman lugi sa Panginoon. Kasi minsan, akala natin, ay, pag umattend ako, nawalan ako ng oras. Kapag dumalo ako sa Bible study, sayang naman yung panahon. Pero ang pinakamasarap, sa panahon ng gawain ng Diyos, doon nagbubuo si Lord ng kanyang pagpapala. Amen? Pangapat, search for some worthy person. Maganap na maharapat dapat na tao. Mga tao na bukas ang kanilang buhay para sa Panginoon. Amen? At yun yung sulitin natin. Yun yung pagpukusan natin. Kasi hinog na yun. Amen? Tandaan po natin hindi lang to pang kay Pastor Aris, kay Pastor Remy, o sa mga leaders. Lahat tayo may instruction si Lord. Ano ba si Kevin? Sa kanyang trabaho, di ba? Meron dun. Minsan lalapit sa'yo. Engineer. May problema ako. Yung simpleng kwentuhan lang. Pagkakataon na yun. Naghahanap yun ng Panginoon sa buhay niya. At panglima, let God's peace rest on the deserving. Hayaang manahan ang kapayapaan ng Diyos sa mga taong to. Sa mga lugar na yun. Amen? Ibahagi natin yung kapayapaan na dala-dala natin. Kaya mahalaga, makita din sa atin na payapa tayo. Tingnan mo kayong katabi mo kung na mayapa na o payapa. Amen? So, bakit po natin ito pinag-aaralan? Bakit po? Dahil may isang dinala ako ng verse ng Panginoon dito. Sabi po ni Jesus, baliwala yung natutunan natin. Sabi nga dun sa school, sa graduation, baliwala yung pag-aaral nyo kung hindi nyo gagamitin. Baliwala. Magandang mag-aral, pero baliwala kung walang pagkilos, paggawa. Kaya nga sabi ni Jesus, mahal mo ba siya? Mahal ba natin siya? If you love me, obey my commandments. Ito pala nalalaman kung talagang mahal natin ang Panginoon. Sabi po sa Tagalog, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos.
Kaya po ang tanong, sinong mahal natin sa buhay na to? Sinong priority mo sa buhay na to? Kaya, sa mga taong nagmamahal sa Diyos, magpatuloy tayong maglingkod kay Lord. Amen? Dahil ang harvest nandyan na para sa atin. Amen? Nagsisimula na tayong maglalo pang dumami ang dumami para sa Panginoon. Amen? Kaya po palakpakan natin ang Diyos na buhay sa araw na ito. At tayo po ay tutungo na sa